Majority Floor Leader Sandro Marcos pinalabas ang matinding pagtayo sa prinsipyo sa impeachment ni VP Sara. Salungat ito sa gusto ng Senado na sundin ang Supreme Court Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos tumayo. Naniniwala naman ang ilang senador na patay na ang kaso kahit sabihing pwede pa itong buhayin. Sa gitna ng mga diskusyon, nag-aanda pa rin ang defense team ni Vice President Duterte. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Nagmamadaling tumawid si Majority Leader Sandro Marcos sa batasan. Ilang oras pa lang ang lumilipas mula nang siya ihalal. Kamera sa kaliwa, mikropono sa kanan, tila ordinaryong araw. Pero may isang tanong na nagpahinto sa lahat. Majority Leader, ano ang plano ng Kamara sa impeachment case ni VP Sara? Tahimik, saglit siyang huminto, ngunit bago pa mang marinig ang sagot, isipin mo muna ito. Bakit may naghahain ng impeachment case sa isang dating kaalyado? Alam natin kung ano ang mga nangyari sa pagitan ng Duterte at Marcos at lumabas nga ang mga impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ngunit ang Supreme Court ay hindi pinaboran ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaya naman, sabi ni Congressman Sandro Marcos, respeto sa korte pero may karapatan kami. I think the House stand is quite apparent. Kalma niyang tugon. Sinabi niya ito ng walang galit, walang tensyon. Pero sa bawat salita, may laman. We respect the Supreme Court decision, pero we will appeal. Ang pero ay nagpabago ng lahat. Hindi ito pagkontra, hindi rin ito pag-amin, ito ay paninindigan. Sa likod ng tanong, may mas malalim na laro. Habang ang Senado ay bumoboto ng 19-4 at 1 upang i-archive ang impeachment case ni VP Sara Duterte, isang bagay ang malinaw. Archive daw, hindi dismiss. Ibig sabihin, pwede pang buhayin, pwede pang buksan. Therefore sa mata ng ilan, hindi pa tapos ang laban. Pero teka, bakit parang ayaw ng Senado na ituloy ito? At bakit tila si Sandro ang nagsasalita kasama ng House of Representatives? Bakit tila si Sandro lang ang nagsasalita? The strategy, hindi lang maingay ang may plano. Hindi umiyak sa kamera, hindi naglabas ng press release, hindi nagyabang ng numero, pero tumindig si Sandro. Sa isang bansang sanay sa drama, ang pagiging steady ay minsan na pagkakamalang walang pakialam. But in reality, it's often the smartest voice in the room, the one who doesn't shout. Pero bakit nga ba tahimik ang iba? Habang tinapos ng Senado ang kaso sa katahimikan, sinigurado ni Sandro na may natitira pang boses. Let's not dwell on that, ika niya. Now is the time to focus on the state of the nation dahil ang panahon na yun ay State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit kamakailan lamang, sa harap ng balitang dead na ang kaso ni VP Sara Duterte, may nagsasabing hindi pa ito tapos. Sa mga panahong malabo ang tama at mali at politika ay parang laro ng impluensya at opinyon, nakakapanibagong makita ang isang leader na tumatayo hindi sa uso kundi sa prinsipyo. Pero kung may isang leader na tunay na huwaran ng paninindigan, siya ay hindi tao lang, kundi siya ay 100% na Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Hindi niya isinulat ang kautusan para lang sundin ng dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Sinabi niya sa 1:14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi ito boses ng pagpilit, kundi imbitasyon ng pag-ibig. Ang 10 utos ng Diyos ay hindi listahan ng bawal, kundi paalala kung paano mabuhay ng may layunin, linaw at puso.
Kaya kung pinapahanga ka ng isang leader na may paninindigan, mas lalo ka pang mapahanga dapat sa ating tagapagligtas na tumindig para sa buong sangkatauhan. Ang ating Panginoon Hesus ang huwara ng paninindigan na may habag ng katotohanang may grasya, ng utos na naglalapit, hindi nagtutulak palayo. At kung gusto mong malaman ang kanyang mga utos, nasa Exodus 20 verses 1 to 17 ito. Ito ang 10 utos. Pero ang buod nasa kanyang sariling bibig. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mateo 22 verses 37 to 39. Ito ang paninindigan sa tama, pag-ibig sa kapwa at paggalang sa batas. Hindi lang ito katangian ng mabuting lider, ito ang pamana ng Diyos sa atin. Ang tanong, will you stand for it too? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo. Dahil kayo po ang Diyos na una na pong umibig sa amin, na binabanggit niyo Panginoon sa John 14 verse 15 na kung tunay po namin kayong iniibig, ay susundin po namin ang inyong mga utos. Tulungan niyo po kami Panginoong Diyos na sundin ang inyong pong kagustuhan. Patnubayan niyo po kami at pakaingatan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.